nakakapigil. Ganon. Yes, ganon. Yes, nakapag-mass report na ba lahat? Charot. Nakapag-mass report na ba lahat? Matapos ma-delete ang kanyang Facebook accounts, Rendon Labrador, may panibagong himutok ngayong na-disable na rin ang Gmail at ang YouTube account niya. Sunod-sunod na naglabas ng kanyang saloobin sa kanyang Instagram stories ang controversial internet personality and self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador. Hindi na kasi niya magamit sa ngayon ang kanyang Facebook account dahil na-delete na iyon nung isang araw, kaya sa IG story niya idinadaan ang kanyang mga nararamdaman sa ngayon. Ayon sa kanya, kagagawan umano ng mga fans ni Coco Martin at Vice Ganda na ilang beses niyang pinatutsadahan in the past, kaya na-delete ang FB accounts niya. According to my staff, confirmed na fans ni Coco Martin, Batang Quiapo, at fans ni Vice It's Showtime ang nagmas report kaya tuluyang nabura ang Facebook accounts ko, pahayag niya sa isa niyang Instagram story. Matatandaan na nauna nang nawala ang TikTok accounts ni Rendon. At ngayong araw naman, September 8, inilahad ni Rendon na nakikipag-ugnayan na raw siya sa mga taga-Facebook Philippines at naghihintay umano siya ng sagot mula sa mga ito. Wala pa ring sagot ang Facebook Philippines. Update ako agad sa inyo kapag nakakuha ako ng schedule sa office nila sa BGC. Maraming salamat sa mga taong lumalaban para sa katotohanan. #Stay motivated, Anya. Kasunod nito ay ang sunod-sunod niyang himutok at pagtatanong kung saan daw ba siya nagkamali para utay-utay na maban sa virtual world. Saan ba talaga ako nagkamali, he asked. Bukod kasi sa na-delete niyang Facebook accounts ay disabled na rin ang Gmail account niya sa Google as of 12 noon today. Binura na rin ako ni Google kahit email bawal na rin ang Rendon Labrador. Tanong niya. Clueless daw siya kung bakit ito nangyari dahil hindi naman na daw siya nagpo-post ng video sa kanyang YouTube account. Saan kaya ito? Hindi nga ako nag-upload sa YouTube ng video matagal ng panahon or kung saan Google man yan. May nag-complain pa rin, himutok pa niya. Baka nagkakamali kayo ng report, dagdag pa niya. Paano na lang daw ang bansa kung wala siya o hindi niya maipahayag ang kanyang saloobin o puna? Kawawa talaga ang Pilipinas kung wala ako, diin niya. Patuloy na himutok niya, hindi umano makatarungan ang ginagawang pagbaban sa kanya sa social media pages and online mail service. Hindi na tama yan. Hindi resonable ang mga dahilan ng mga pagre-report ninyo. Pati email banned na ako, Anya. Ipinagtataka rin umano niya kung bakit ngayon lang nagsipaglabasan ang mga netizens na against sa kanya. Saan galing yung 30+ million na nagre-report? Bakit ngayon lang kayo naglabasan? Tanong pa ng controversial online personality. Just in case na hindi na umano niya ma-recover ang mga accounts na nawala, pwede pa rin naman daw siyang makontak through his personal phone number and other email address. Bukas pa rin daw siyang ipagpatuloy ang ginagawa niyang pagpuna sa mga umano'y kamalian bilang bahagi raw ng kanyang advocacy. Kung sakali na hindi ko na mababalik lahat at tutuluyan akong burahin dito sa internet. Hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Hindi ko alam kung propaganda ito para mapigilan nila ako, Anya. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at maitama ang mga mali sa Pilipinas, kung binigyan ninyo ako ng platform para magsalita ay gagawin ko, pahayag ni Rendon. Ito na lang ang working email ko as of the moment, dito ninyo ako kausapin, rendonlabrador@yahoo.com, maraming salamat, pagtatapos niya. Samantala kanina sa Showtime ay muling nagparinig si Vice Ganda. Ito ay patama kay Rendon sa sunod-sunod na pagkaban sa kanyang mga accounts sa social media. Ani Vice, nag-mass report na ba ang lahat? Sabay tawa. Na maliwanag na pang-aasar kay Rendon. Layla. Talaga pag-ibig ano na makakapigil. Ganon. Yes, ganon. Yes, nakapag-mass report na ba lahat? Charot.